Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. At tayo po lahat ay magsitayo at basahin po ang sinasabi sa Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Tayo po ay manalangin. Dear Lord God, Ikaw po ang siyang itinataas namin sa oras na ito. Tunay nga mga pangyarihan kang laging nakagabay at may alam na lahat ng nakapagdaanan namin. Humihingi po kami ng tawad sa aming kasalanan na nagtudulot ng pagkalayo sa kalooban mo. Ilapit mo po ulit kami sa kalooban mo. Maging ang kasalanan, Lord God, na inihingi po namin ng kapatawaran sa iyo, hayag man po ito o hindi. Gayon po ay nagpapasalamat po kami sa inyong guidance at provision sa bawat isang kapatiran na nandito. At pati na rin po, Lord God, sa mga hindi pa po nakakapunta dito, naway ingatan niyo po sila papunta rito. Ngayon din naman po, pinapangalangin po na namin na gabayan niyo po ang praise and worship team, ang instrument po na kanilang gagamitin, maging ang media team. Maging kayo po ang sentro ng pananambahan ito. At ang mensahe po na ihatid sa amin sa pamamagitan ni Pastor Joseph, naway tumimos na po sa puso at isip namin, mga tagapinig, ikaw lang po ang tinataas namin sa panambahang ito. In Jesus' mighty name we pray, Amen. Pagpatuloy po natin ang pagsambal sa pamamagitan po ng praise and worship.
bagong awit ng pagpupuri sa'yo. Pasasalamat, alay ko sa'yo, walang katulad. Ang kabutihan mo, binigyang kulay. Ang buhay kong ito, ako'y magsasaya. Magpupunipan ka, pasasalamat. Ang alay ko sa'yo, walang katulad. Ang kabutihan mo, binigyang kulay. Ang buhay kong ito, ako'y magsasaya. Magpupunipan ka, pasasalamat. Ang alay ko sa'yo, walang katulad. Binigyang kulay. Ang buhay kong ito, ako'y magsasaya. Magpupunipan ka, kalungkutan ko'y iyong pinawi. Kagalakan ang ibigay. At sa puso ko ngayon ay lagi may bagong awit na ang pagpupuri. Kalungkutan ko'y iyong pinawi. Kagalakan ang ibigay. At sa puso ko ngayon ay lagi may bagong awit ng pagpupuri sa'yo. Kalungkutan ko'y iyong pinawi. Kagalakan ang ipinalit. At sa puso ko ngayon ay lagi may bagong awit ng pagpupuri. Kalungkutan ko'y iyong pinawi. Kagalakan ang ipinalit. At sa puso ko ngayon ay lagi may bagong awit ng pagpupuri. May bagong awit ng pagpupuri sa'yo. May bagong awit ng pagpupuri sa'yo. Amen. Napakaganda pong pakinggan, di ba? Yung kalungkutan natin, inalis ng Lord. At ang pinalit, kagalakan. Amen? At anumang problema ang dumating, magtiwala tayo sa Panginoon at everything will be okay. Hindi po ba? Nandun lagi ang solusyon ng Panginoon, ang kasagutan niya. Ang hinihiling lamang sa atin ng Panginoon, yung isurrender natin yung buhay niya sa Kanya. Amen? Surrender natin yung ating mga puso sa ating Panginoon. Patuloy po natin siyang awitan. Patuloy siya natin haranahin sa umagang ito. Sa bawat patak ng luha, sa aking kahinaan, sa bawat luhod at panalangin, di mo ako Jesus, ika'y nariyan. Minsan pa awit na natin. Sa bawat patak ng luha, sa aking kahinaan, sa bawat luhod at hindi mo ako iniwan. Jesus, ika'y nariyan. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa akin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpa
minsan nagpapakumbaba sa iyong presensya, maghari ka. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo, nagtagpuan. Ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo, luwalhatiin ang pangalan mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo, nagtagpuan. Ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad
matutulan, ika'y nagtitisan. Taas, taas ang Diyos, lahat ng papuri para sa inyo. Magpakailanman sa'yo ang papuri, sa'yo ang awit, Jesus. Magpakailanman sa'yo ang kalwalhatian, ang kadakilaan, Jesus. Minsan pa, Magpakailanman sa'yo ang papuri, sa'yo ang awit, Jesus. Magpakailanman sa'yo ang kalwalhatian, ang kadakilaan, Jesus. yes God, we praise you and we worship you. Maraming salamat, Panginoon, dahil binigay mo ang lahat para sa amin. You sacrifice your life for us. And we are giving to you our hearts. We surrender our hearts to you, O Lord. Yung mga puso naming basag, mga puso naming puno ng pag-aalinlangan, mga puso ng mga ina na nangangamba para sa kanilang mga anak, mga puso ng mga ama na nangangamba para sa kabutihan ng kanilang pamilya, sa kapakanan ng kanilang pamilya, Panginoon. But we surrender them all to you, O Lord God. Kayo po ang gumamot sa aming mga puso. Suriin niyo po ang aming mga puso, Panginoon. Baguhin niyo ang mga dapat baguhin, Panginoon. At maipaglingkod namin dito sa inyo, Panginoon. Give us, O Lord God, ng will para po sundin ang inyong nais sa aming mga buhay. And this is our prayer. Lahat po ng kapurihan ay para sa inyo, Panginoon. Tanging sa inyo lamang. Itinataas ka namin sa aming mga buhay, Lord God. Sinasamba ka namin. At lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. In Jesus Christ we pray. Amen. Amen. Tayo po ay manalangin. Tayo po ay manalangin na pasasalamat sa ating Panginoon. O dakilang Diyos na aming Ama, aming Panginoong Jesus, kami po ay lumalapit sa iyo. May pusong pasasalamat. Ang aking mga kapatid ay narito sa dakong harapan upang purihin ka, dakilain ka sa patuloy na kabutihan na ginawa mo, Panginoon, sa kanilang buhay. Salamat po, Panginoon, sa anibersaryo ng kasal, na patuloy na ikaw ang kumikilos sa kanila pong pagsasama. At nagpapala, at patuloy na nangunguna sa kanila upang ayusin yung mga problema sa kanila pong mga pamilya. Salamat po sa iyong kabutihan dahil napoprovide, Panginoon, ng iyong kabutihan ang mga pangangailangan nila. Salamat din, O Lord, sa iyong anak na patuloy mong pinagkalooban ng panibagong taon ng kanyang kaarawan. Salamat po dahil sa isang taon, sinamahan mo po siya. Ikaw po ang nagbigay ng kalakasan, ng karunungan, ng patnubay, at patuloy na nagpuno ng mga bagay na wala siya, Panginoon. Salamat po. At dalahin ko, O Diyos, na sa panibagong taon ng kanyang buhay ay patuloy po na lumakad siya, Panginoon, sa iyong kalooban. Dinadalahin ko rin, O Diyos, ang patuloy na paghipo mo sa lupang katawan ng aking mga kapatid at naranasan nila, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, ng iyong habag sa pagpapagaling sa kanilang karamdaman. Salamat po dahil ginamit mo ang mga doktor, ginamit mo yung mga gamot na kanila pong uminom. Salamat po dahil ikaw yung nagpagaling po sa kanila, Panginoon. Dinadalahin ko rin po yung mga kapatid ko na narito, Panginoon, na kung saan ang kanilang mga panalangin ay iyong tinugod. Tuman ay matagal, tuman ay
mahirap na sitwasyon, pero pinakita mo sa kanila, Panginoon, na sa iyong kapangyarihan, sa iyong presensya, sa iyong biyaya, Panginoon, ay pagkakaloob mo yung kanilang kahilingan sa iyong panahon, Panginoon, upang maranasan nila at makita nila ng katotohanan na ikaw, Panginoon, ay hindi bumibigo sa iyong pangako sa iyong mga anak. Salamat din, Panginoon, sa aking mga kapatid na patuloy mo pong iningatan, binabayan, Panginoon, sa kanila pong mga paglalakbay sa malalayong lugar, ganoon din sa pag-iingat sa aking mga kapatid, sa kanila pong mga pagtatrabaho. Salamat sa kalakasan, sa karunungan. Salamat din, O Lord, sa aking mga kapatid, sa pagtugod mo, Panginoon, sa kanila pong mga pinansyal na pangangailangan. Salamat, Panginoon, inabot po sila. Salamat, O Lord, may mga taong ginamit mo para matulungan sila. Salamat din, Panginoon, sa mga opportunity na makapagtrabaho, na makapagnegosyo upang makatugod, Panginoon, sa pangangailangan. Salamat din, O Lord, sa mga relasyon na iyong muling binuo dahil sa mga hindi pagkakaunawaan. Salamat sa iyong salita. Salamat sa iyong pag-ibig, Panginoon. Tinuruan mo po kaming magpatawad. Tinuruan mo po kaming kalimutan ang mga masakit na bagay. Hindi, Panginoon, matuto, Panginoon, sa iyong salita, sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal. Ganon din sa iba pang mga bagay na nilalapit at pinagpapasalamat ng aking mga kapatid na narito. Dalayan ko, Lord, na patuloy na matanggap po, Panginoon, ang kanila pong pasasalamat. Dalayan ko na patuloy mo po silang ingatan at gabayan sa kanila pong mga buhay. Mga kapatid, pagpalaim nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo, paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Amen. So, yung ating pong topic ay yan. Ngayon ay surrender. Bakit surrender? Tama, surrender your heart. Ayan. So, pang-ilan na po ito? No? Ito po ay pang-anim na. Hindi ko alam kung sino dito yung nakakompleto na. No? Surrender your heart. Your heart. No? At ang ating pong talatang pagbubulayan ay may kita po sa Kawikaan chapter 23 verse 26. At ganito po ang sinasabi na salita ng Panginoon. Anak ko, ibigay mo sa akin ang iyong puso at malugot ang iyong mga mata sa aking mga daan. So tayo po muna pa ay manalangin bago tayo magsimula ng pagpupulay ng salita ng Panginoon. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay malapit sa iyong banal na presensya na may pagpapakumbaba at pananapit sa iyong buhay na salita. Na alam po namin na ito po ay nagtuturo at nagtutuwid at nagpapahayag ng iyong pag-ibig sa amin. Panginoon, sa sandaling po ito, dalangin po namin na buksan mo po ang aming mga puso, ang aming mga isipan upang maunawaan ang iyong salitang nagbibigay sa amin ng kalakasan. Hindi po kami karapat-dapat, ngunit ikaw po ay tapat at mahabag. Kaya po sa oras na ito, inaalay po namin ang aming puso, buuman ito, Panginoon, hindi sa iyo lamang ito, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen. So, yung aklat po ng Kawikaan, alam po natin na tinatawag po siyang karunungang aklat, no, sa Old Testament. At karamihan po ng mga sinulat po dyan ay inuugnay po kay King Solomon na anak ni David. At alam po natin, no, si King Solomon ay may pampihirang karunungan na ipinagkaloob ng Diyos
sa kanya para pamahalaan ang bansang Israel. Yung culture po ng Israel, nung panahon na yon, so yung father, ang siyang spiritual teacher. Siya yung nagtuturo ng moral and spiritual aspect sa kanyang family, lalo na sa kanila pong mga anak. Pero sa panahon natin ngayon, baliktad na, no? May kita po sa iba-ibang mga churches na yung mga nanay na yung spiritual father o mother ng family. Sila na yung nangunguna para yung kanilang mga anak ay mailapit sa Panginoon at sila ay makakilala sa Panginoon. So, sabi dyan, yung salitang puso ko, yung sa Hebrew word na lev, sa panahong iyon ay ito po ay tumutukoy sa damdamin. Hindi lang tumutukoy sa damdamin, kundi sa buong pagkatao, isip, damdamin, kalooban at pananampalataya. Pero sa panahon po natin ngayon, kapag pinag-uusapan po yung puso, marami pong binibigyang kahulugan sa panahon natin ngayon. Pero number one pa rin dyan, yung emotion at damdamin ng isang tao. Tulad ng masakit ang puso ko. Ang puso ko ngayon ay nagmamahal. No, yung puso din, sumisimbolo din po siya sa pagiging totoo sa sarili. Na sinasabi, sundin mo ang iyong puso, ng ibig sabihin, gawin mo kung ano ang gusto mo, kung saan ka masaya. At alam na alam po yan ng mga kabataan, lalo na doon sa palabas, no, yung sa bahay ni Kuya, yung mga housemate. Puso yung salitang magpakatotoo ka. Na kung saan, yung konsepto na yon na self-expression at self-fulfillment. No? Sinasabi rin yung puso bilang isang brand or isang trend. No? Lahat tayo meron social media. No? Ako ay meron ng Facebook. Pero yung iba, merong TikTok, merong IG. Hindi ko alam kung ano pa yung meron. Pero ako, Facebook lang talaga. So, para magbigay tayo ng approval doon sa mga pinopost ng mga taong friend natin, relatives natin, classmate natin, co-workers natin, yung puso, yun na yung sabihin natin, pinakamataas na masasabi natin support. Kaya minsan, pag may nag-post, di ba, pansin mo, 55,000K puro heart. Ewan ko na lang kung ikaw, bigla kang magla-like, no? Ni-like mo, no? Magko-komento, sino kaya itong nag-like? Di ba? Kasi yung ibang tao, pinapakita nila, put support heart ka. No? Pero pag tinignan mo, may mga nagla-like, pag tinignan nila. Kaya sinasabi ng mga kabataan at mga tawag dito, millennials ba yan, na dapat bukod daw yung Facebook ng mga adult at ng mga young people. Kasi big deal sa kanila yung kung paano mo gagamitin yung heart, yung care, yung like, lalo na yung anger. Kasi nakikita doon yung brand, paano natin sinusupport. Pag heart talaga, love na love mo yung isang tao. Minsan nga, ginagamit nila yan. Kahit wala namang kwenta yung post ko, gina-heart na itong tao na to. Di ba? Yung puso din ay sinisimbolize din siya ng core value ng tao. No? Sa panahon natin ngayon, ng pagkakaroon ng passion o paninindigan. No? Sa mga athletes, sinasabi, puso ang kailangan. Galingan mo, bigay mo ang lahat, bigay mo yung dedication mo. So, yun po. Pero, alam natin, iba po yung sinasabi ng salita ng Panginoon pagdating sa puso ng isang tao. Lalo na sa ating mga Kristiyano. No? Sabi po sa Kawikaan, ano po yung sinasabi ng Bible about sa puso natin?
ingatan mo ang iyong puso, buong sikap, sapagkat mula rito, dumadaloy ang bukal ng buhay. No, sabi sa Bible, yung puso natin ay hindi lamang emotion, kundi ito yung center ng ating buong pagkatao. Kung saan nagmumula yung ating pag-iisip, damdamin, yung mga desisyon natin, at yung spiritual na kalagayan natin sa ating buhay, sa ating Panginoon. No, binanggit doon yung bukal ng buhay. Sino dito yung nakita na ng bukal? No, kung kayo yung mga nasa province, no, masarap uminom sa bukal. Sinasabi nila, ito yung tunay na mineral water. No, iba sa mineral water na iniinom natin, na pinifilter. Yun, pinilter siya ng nature. Malamig yung tubig at napakalinis ng tubig. Ngayon, tulad ng bukal na pinanggagalingan ng tubig, ang puso natin ang pinaggagalingan ng ating mga sinasabi. No? Ating kinikilos, ating mga ginagawa. Kapag malinis yung puso natin, malinis din yung daloy ng buhay natin. Pero, kung marumi yung puso natin, marumi rin yung kilos at pananalita. So, yung mga Kristiyano, minsan, nadudulas yan. Minsan, nagdadrive yan, biglang napapakabit, no? At meron ako experience, no? Leader yun, mga nakasama ko. Drive, biglang napakabit, napamura. Biglang, magugulat ka, sa bakit ganun? No, minsan, Kristiyano, biglang napisot, biglang napamura, PI. Sabi ko, kaya, bakit ganun? No? Kasi alam natin, yung mga Kristiyano dapat hindi nagmumura o hindi naglalabas ng mga maruruming salita. Kapag naglalabas tayo ng maruming salita, ibig sabihin, may problema sa puso natin. May marumi sa loob natin na kung saan lumalabas yun. Natural, hindi natin yan mapipigilan. Kasi merong mga pangyayari na magiging daan para mapakita yung totoong loob natin. No? Dito sa passage na to, na binasa natin kanina sa Kawikaan, ito'y isang pahayag, no, ng pagmamahal ng Ama sa anak, na maituturing din natin, ito'y tinik ng ating Panginoon, na ang anak ng Diyos ay nagkatawang tao, na sa liwanag ng salita ng Panginoon sa bagong tipan, may kita natin ang paanyaya ng Diyos sa bawat isa. At ito'y pinalalim sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Ano ba yung matututunan natin dito sa isang verse na to na sinabi ng Panginoon? Pakibasa nga po yung una. Ayan. Panawagan ng kaligtasan. Sabi po sa Kawikaan 23:6a, no, yung unang part, no? Sabi doon, anak ko, ibigay mo sa akin ang iyong puso. No, yung paggamit ko ng salitang anak ko ay nagpapakita ng malalim na personal na ugnayan ng Ama sa kanyang anak. Ito po'y paanyaya ng Ama sa anak. Dahil nga nung panahon na yon, yung tatay at yung anak, lagi silang merong pag-uusap. No? Hindi katulad sa panahon natin na yung tatay ay parang provider na lang siya. Nagkakaroon siya nawawalan siya ng oras, ng panahon para makipag-usap sa anak. At ito'y nagpapakita po ng personal na paanyaya ng Diyos sa buhay natin. No? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, ang panawagang ito ay naging daan ng kaligtasan. Si Jesus, ang buhay na paanyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga po sabi niya sa Matthew 11 verse 28, no? Sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na
nahihirapan, nabibigatan at kayo'y aking pagpapahingahin. So, ang panawagan pong ito na ibigay natin, yung ating mga paghihirap kapag lumapit na tayo sa Panginoon, ito po ay paanyaya ng relasyon sa Kanya. Alam po natin, mahirap talaga ang buhay sa mundo. No, pataas ng pataas yung bilihin at yung kinikita natin parang sa pagkain na lang napupunta. Wala nang savings. Kaya nga minsan merong mga financial advisor na nagtuturo pa na dapat ganito yung natin. Kalimutan ko yung principle nila. No? Paano mo i-manage yung money mo. Pero sumasagot yung mga tao sa pagkain na ubus na. Wala nang masisave. Kasi sabi dapat meron kang savings na 10 to 20% doon sa income na pumapasok sa'yo. Paano kung magbayad ka ng rent, kuryente, internet, no, pagkain araw-araw, yung mga iba pang gastusin. Doon pa lang ubus na, wala nang savings. No, kasi savings sabi for emergency. Kapag may biglang nagkasakit at may kailangan pagagastusan, kung walang savings, no, kay Bombay na tayo umakapit o dun sa mga lending na pwede tayong umutang. Pero ganun pa man, no, yung verse na yan, nagpapakita ng pagmamahal ng ating Panginoon. Yung panawagan niya na lumapit kayo sa akin. So, sabi po dyan, ang pagsuko ng puso ay unang hakbang sa pananampalataya kay Jesus, ating Panginoon. So, yung pagsuko po ng ating puso. No? At kaya sinabi niya, ibigay mo sa akin ang iyong puso. Yun yung panawagan ng Ama sa kanyang anak. At ito yung sinasabi sa atin ng Panginoon. Yung isang kabuuang pagsuko, hindi lang isang emosyonal, kundi isang spiritual na katotohanan sa ating pong mga buhay na sa pamamagitan ni Jesus na ating Panginoon, ang Diyos ay hindi lamang nananawagan sa atin na sundin yung kanyang mga utos, nananawagan din siyang isuko natin ang ating buong buhay. Kasi nga, sa Bible, yung puso ay nagre-represent ng ating kabuuan bilang isang tao. So, paano ba tayo tutugon doon sa panawagan ng ating Panginoon? Una po, aminin natin na kailangan natin si Jesus. No? Yun po yung una. Aminin natin na kailangan natin si Jesus. Alam natin na hindi po natin kayang iligtas ang ating sarili sa mga paghihirap at mga problema, lalong-lalo na sa ating buhay sa nasasapitin natin pagkatapos ng buhay na to. Aminin natin na kailangan natin ang Panginoon. Pangalawa, manampalataya po tayo sa ginawa ni Jesus. Ano ba yung ginawa ng ating Panginoon? No, siya po ang nagbayad ng ating kasalanan. Wala pa po tayo sa mundo. No, panahon pa 'yon, matagal ng panahon. Sinuko ng Diyos ang kanyang buhay ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo upang pagbayaran yung mga kasalanan ng mga tao na hindi pa sinisilang, na hindi pa pinapanganak, at yung mga ipapanganak pa, tinubos na ng Panginoon ang kanilang kasalanan. No, yung pangatlo po, isuko ang ating puso at tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Maraming tao gusto lang laging tagapagligtas, ayaw ng Panginoon. Kasi gusto natin, no, sa sarili natin, tayo yung Panginoon, tayo yung masusunod. Kaya ang kailangan lang natin, yung hero, tagapagligtas. Pero tayo, no, na mga tao, na mga anak ng Diyos, gusto ng Diyos,
isuko natin yung ating buhay sa Panginoon at sarili nating tagapagligtas. Kung tayo ay tumanggap na at ngayon ay namumuhay na, pero nakikita natin, no, na ang buhay natin parang ano pa din, no? Di pa rin maayos. Kailangan po natin i-dedicate muli yung buhay natin sa ating Panginoon. Surrender your heart. No? Pangalawa, sabi po diyan, pagsunod kay Jesus bilang daan. Ayan, sabi po sa Kawikaan 26b, sabi diyan, at malugot ang iyong mga mata sa aking mga daan. No, sa Old Testament, yung mga ways ng Lord, nangangahulugan po ito, turo at pamumuhay ng katwiran. May kita po natin, yung mga prophets, nagbigay sila ng mga kautusan sa mga Israel para maging righteous sila sa Panginoon. Kailangan masunod nila to. Yun yung ginagawa sa panahon ng lumang tipan. Pero alam po natin, sa bagong tipan, no, si Jesus mismo yung tinutukoy na daan ng buhay. Na ang buhay na halimbawa kung paano tayo mamumuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga dyan sa John 14:6, sabi po dyan, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. No, alam niyo po, no? Kala natin pagtapos nating isuko yung buhay natin, kilalanin natin ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas, tapos na. Bahala na si Lord na kumilos para maging maayos ang buhay po natin. Alam po natin, hindi po yung totoo. Nagpapatuloy ang buhay na kung saan kailangan tayo po ay kumokonek sa ating Panginoon at hindi tayo iniwan ng Diyos sa dilim. No? Pagkatapos niyang magpako sa krus, iniwan niya yung kanyang salita. At sinabi niya nga dito na siya yung daan. Ito yung daan, kapatid, na dapat nating sundan. So, paano tayo makakasunod dun sa daan ng Panginoon? So, una po, kailangan nating mamuhay ayon sa kanyang salita. No, sabi po sa awit 109 verse 105, sabi po doon, ang salita mo ay ilawan sa aking daraanan. So, ilaw, yung salita ng Diyos, ang nire-represent, no, isang metaphor ng salita ng Diyos ay liwanag. No, at yung liwanag, nagbibigay siya ng clear na pagtingin. May kita natin kung saan tayo dapat dumaan at hindi po tayo maligaw. Ang problema natin, yung spiritual na buhay po natin, laging tumitigil, nagiging stagnant. No? Nag-aral tayo ng salvation, merong mga, sabihin natin sa small group, 6 na lesson, tapos magkakaroon ng assurance salvation, mga 5 lesson, tapos na. No, hindi na tayo nagtutuloy. Meron sunod po nun, Christian living eh. At doon sa mga Christian living, doon na po tayo tuturuan mag-pray, tuturuan tayo paano tayo magtatagumpay sa buhay, paano tayo magtitiwala sa Panginoon, at paano tayo susunod sa kalooban ng Panginoon. Kung natapos lang tayo doon sa assurance of salvation, sabihin ko sa inyo mga kapatid, kung saan-saan na lang tayo siguro nandun. Kahit na sabihin nyo, nag-church kayo, umaating kayo ng prayer meeting, may small group kayo, pero wala kayong personal na pag-aaral at pamumuhay sa salita ng Panginoon, sabihin ko sa inyo, wala kayo sa daan ni Jesus. Ang gusto ng Diyos, naandun tayo sa kanyang daan. Pangalawa, sinabi ko kanina, yung pagdidesisyon, hindi lang isang beses ginagawa. Hindi ko alam gaano karaming desisyon ang ginagawa nyo sa buhay nyo, pero sigurado sa isang araw, napakarami po.
no, pagising nyo pa lang ng umaga, no, lalo na ako, tatlo na lang kami sa bahay, pagising ko, ano kayang lulutuin kong almusal? Oy, magdagana na ako ng minsan nagdidesisyon ka na doon pa lang. Nasa loob pa lang ng bahay. No, paglabas mo, papasok ka ng school, pupunta ka sa trabaho mo, meron kang appointment, may kakausapin kang tao. Ang dami mong gagawing desisyon at kailangan mo ng guidance ng ating Panginoon. Kasi once na nagkamali tayo, yung consequence ng pagkakamali natin, wala tayo sa daan ng Panginoon, mahirap po yun. No? Pangalawa, pagtitiwala kahit na hindi malinaw ang daraan. No, meron po akong isang experience, so elementary ako, sa Dalahican ako nag-aaral. May palaisdaan doon sa may Irasan, tawag nila. Nagyayay mga classmates ko, punta tayo sa palaisdaan. Yung palaisdaan, meron siyang hati-hati, may daanan yan. Dumaan kami. Napaganda yung kwentuhan, takbo-takbuhan doon sa mga damuhan doon. Pauwi namin, takip silim na. Aba, nawala na yung daan. Sabi ko, paano tayo uwi nito? Hindi, ayan yun, ayan. Dito. Dito na paano tayo yan? Hindi pa naman ako marunong lumangoy. Dahan-dahan kami, ganun. Nadulas ako. Pag gano'n ko, sobrang lalim pala nung palaisdaan na yun. Nakita ko pa yung mga isda. Gapang ako, hinahanap ko yung pathway na yon. Sabi ko, mamamatay ako dito. Pero salamat sa Lord, nahanap ko. Tayo ulit ako, dahan-dahan ako. Hindi na yung parang nagmamadali. Basta dahan-dahan lang. Alam niyo ba na napakahalaga ng daan ng Panginoon? Na kung wala tayo talaga doon sa daan, sinasabi ko sa inyo, hindi natin magagawa yung kalooban niya. At minsan, panay na lang tayo, reklamo doon sa small group leader natin, sabihin natin, yung anak ko, yung asawa ko, ganyan. Maraming problema. No? Kasi nga, personally, tayo, hindi natin alam yung tamang ginagawa natin. Hindi tayo namumuhay sa salita ng Panginoon. So, mga kapatid, kapag isinuko natin ang ating puso sa Diyos, nagbabago rin yung ating paningin. Yung mga bagay na dating akala natin masarap, ay bigla na lang nawawala ng halaga. Kung pag-uusapan po natin yung bisyo sa mga lalaki, number 1 na po din yung alak. No, sa totoo lang, sa experience ko, hindi naman ako natutulog. Inom talaga. Pero nag-shot din po ako. Pero ang pinaka-nagugustuhan ko dyan, yung parang fellowship ng mga, tropa mo. Kwentuhan lang. Malakas ako sa pulutan hindi dun sa ininom na alak. Pero, pag nakakilala ka sa Panginoon talaga, sinuko mo ang buhay mo. Pag may nakita kang nagiinuman pa, hindi ka na natutuwa na makita na may nagiinuman dyan. Pero kung natutuwa ka pa, sabihin, may problema ka pa din, doon sa iyong pagsuko sa ating Panginoon. So, kapag sinuko mo ang buhay mo sa Kanya, nagiging kaaya-aya yung daan ng Diyos na ginagawa niya sa buhay mo. Yung kabanalan, yung kabutihan, at yung katapatan. Nananabi ka na doon sa gawain ng Panginoon. Sa pagpunta sa church, hindi ka na delay, at talagang susuot ka ng formal na gusto ko sambahin ng Panginoon ng maayos, Meron kang pang-offering, nakahanda na, yung pamasahe sa tricycle, okay na, hindi minsan bababa tayo dyan. Christian, may papalit ka sa 100. Naranasan ko dati dyan, tuturo ko ng Sunday school Ni-istorbo ko, may papalit ka sa 100. Sabi ko, ganun. Pati yung pamasahe sa tricycle, hinahanda. Nakakatuwa yung gagawin ng Panginoon kapag sumusunod po tayo sa Kanyang daan. Kapag nakatuon ang ating mga mata kay Jesus, tayo ay namumuhay sa tamang landas. Sinusunod natin yung direksyon ng Panginoon.
Ay, pakibalik nga. Ano na, sa pangatlo na tayo. Ano na napindot. Sabi po dyan, pangatlo, pakibasa nga po. Ayan. Sa ating Panginoon, ligtas ang pusong isinusumpo. No, sabi po dito, hindi ko alam kung mag-a-agree po tayo. Sabi po dyan, maraming tao ang natatakot na isuko ang kanilang puso sa kahit kanino. Dahil baka masaktan, pagtaksilan, o lokohin. Sa ating mundo, ang pusong ibinibigay ay madalas na abuso o sinasayang. Totoo po ba ito, mga kapatid? Nararanasan niyo po ba yan? Experience niyo na ba? Umami na po kayo. Ayan, meron pong isang survey sa mga marriage couple at yung mga babae yung tinanong. At ang question po ay, kung babalikan yung dati nyong kabataan at liligawan pa kayo ng mga asawa nyo, sasagutin nyo ba sila? No. Lumabas po doon sa comment at survey, 90% no. Hindi po. At 10% lang yung nagsabi ng yes. Kaya ang question po, kanino nyo ba sinuko yung puso nyo? No, sinuko nyo ba sa asawa nyo? Sinuko nyo ba sa boyfriend nyo, sa girlfriend nyo, no, sa kaibigan nyo, no, sa ibang mga tao? No? At dito sinasabi, yung pusong sinuko sa ating Panginoon ay ligtas. Sa Kanya lang. No? Bakit kailangan isuko natin yung puso natin sa Panginoon? Ano ba yung sinasabi pa ng Bible about sa puso natin? No? Sabi po sa Jeremiah chapter 17 verse 9, ang puso ng tao ay mandaraya higit sa lahat at lubos na masama. Sino ang nakakaalam kung gaano ito kasama? No, sinasabi diyan, kaya yung word na marupok, no, at madaya. No, tanungin mo nga yung katabi nyo, kapatid, marupok ka ba? Marupok ka ba? No, ang ating puso ay madala ng emotion at kasalanan o maling pagnanasa. No, ang mundo na to, kapag yung love ay ginamit ng isang tao na big, na pain, madami pong nahuhuli. Especially sa mga kabataan. Mga young people, yung mga kabataan dyan, makinig kayo. So, na laging naghahanap ng pag-ibig. Merong isang tao lalapit, magsasabi ng feelings nila, ng mga kaya nilang gawin, no? Sa mga kabataan, ang bilis bumigay dito eh. No? Kahit na minsan meron na silang knowledge about sa principle ng relationship about sa Bible, bumibigay pa din. No? At maraming relationship ang sabihin natin broken dahil sa maling tao ibinigay yung puso. No? Sa social media, masyadong laspag na yung mga yung mga ginagamit na bait about love, pero ano pa rin, in pa din. No? Marami pa rin ang naniniwala. At ang isang nakakalungkot nga doon, nung sinasabi ng mga showbiz na mga kilala, yung love, sabi nila, hindi yung kinakategorize. Yung word na yon. Basta nagmamahal ka, basta mahal mo yung isang tao, okay lang yan, pagmamahal yan. Pero, totoo ba yon? Tama ba yon? No? I-define natin anong klaseng love yung sinasabi nila. At anong klaseng
love yung sinasabi ng Panginoon. Kasi karamihan ng love na ino-offer nila mostly lust. No? Doon na-define. Pero alam natin yung love ay divine na binigay ng Panginoon sa isang tao. At yung mga ginagawa about premarital sex, alam natin, hindi nag-agree ang Diyos. Hindi nag-agree ang salita ng Panginoon. Kaya Jesus lang ligtas yung pusong ibibigay at isusuko. Ano po sabi sa Ezekiel chapter 36 verse 26? Bigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunod. Sinabi ni Yahweh sa kanyang bayan, Israel. Kasi kung gaano katigas ang ulo ng mga taong yun, na pinakitaan na ng maraming kabutihan, ng mga miracles, at nagtayo ang Diyos ng mga propeta na mangunguna sa kanila, pero sumusuway sila. Pero sa panahon natin ngayon, paano mo makakamtan yung bagong puso ito at bagong espiritu? Kapag sinuko natin ang ating Panginoon, ang ating puso sa Diyos, tinanggap natin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, babaguhin ng Diyos yung puso natin. Yung banal na espiritu, papasok sa buhay natin. At yun ang tutulong sa atin na magbago yung ating kalooban. Kailangan magbago muna yung loob hindi yung physical appearance natin. At masasabi natin na ang Diyos ay expert. Ang ating Panginoon ay dalubhasa na baguhin yung ating puso. Sa kanyang biyaya, hindi lang tinatama niya yung lumang puso natin, pinapalitan niya ito ng bago. Sa ibang version, sinasabi dyan yung pusong bato. Yung mga taong matitigas ang puso. Pero sabi ng Diyos, papalitan ko ng pusong laman. Pusong buhay na marunong magmahal, pusong marunong magpatawad at handang sumunod sa kanyang kalooban. Alam po natin, mga kapatid, hindi po natin kayang baguhin ang ating puso sa sarili po nating kakayanan. Kailangan natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon na bumabago sa atin mula sa kaloob-looban. Kapag sinuko natin sa kanyang ating puso, iligtas ito sa kanyang mga kamay at mula roon magsisimula ang tunay na pagbabago. Kaya yung tunay na pagbabago hindi nangyayari doon sa mga pumasok sa rehabilitation center. Paglabas, magbabago na. Meron lang yun, tawag dito, limited na time, 2 months, 3 months, may ikipaganuan na naman yun. May ikipagsuntukan na naman. Pero yung taong binago ng Diyos, nakikita natin sa buhay. Sa buhay niya, merong pagbabago. Sabi po dyan, kapag sinuko natin ang ating puso kay Jesus, siya ang maglilinis, magpapalambot at magpapabago nito. Ang dating pusong galit, ingit, sinungalingan ay mapapalitan ng pusong puno ng pag-ibig, kapayapaan at kabanalan. Tatanungin natin, bakit ligtas kay Jesus yung ating puso kapag sa Kanya natin sinuko? Una po, mahal tayo ng Panginoon. Sabihin nyo nga sa katabi niyo, mahal ka ng Panginoon. Ligtas ang puso mo kasi mahal ka ng ating Panginoon. Ibinigay niya ang kanyang sariling buhay para sa bawat isa sa atin. Bakit ligtas ang puso sa ating Panginoon? Dahil ang ating Panginoong Jesus ay tapat. Si Jesus po ay tapat. Hindi siya katulad natin. Napabago-bago na pag-iisip ng puso, ng desisyon. Kung ano yung dineclare ng Lord, ng mga promise niya, gagawin niya para sa atin. Hindi siya yung Diyos,
Siya yung Diyos na hindi nagkakamali sa pag-aalaga sa puso ng kanyang mga anak. No? Ito po ay masasabi natin na isang mabuting balita na gospel ng Panginoon na nananawagan na surrender talaga natin ang ating puso sa Kanya. Dahil siya lang yung magpapabago nito. No, sabi po sa dito natin tatapusin din sa upang wakas. Sabi po diyan, ang tunay na pagsuko ng puso ay hindi simpleng pagbabago ng ugali, kundi pagpapasakop kay Jesus bilang Panginoon. Siya ang sentro, siya na ang direksyon, siya na ang posisyon. Kapag nag-decide tayo na surrender yung buhay natin sa Panginoon, ipakontrol na natin yung buhay natin sa Kanya. Lahat ng gagawin natin, lagi natin siyang ito-consider. At doon may kita natin kung paano kikilos ang Diyos sa buhay natin. So, kanina bago nag-aawitan, so ang ganda ng mga kante. So, gusto ko ring tapusin yung ating pagsamba sa ating pag-aaral ngayon sa pag-awit. Pero hindi ko alam kung kaya ng praise and worship, no? Gusto ko kantayin natin yung Lord, I give you my heart. No? Pangunahan tayo ng praise and worship. Feeling ko po na tayong lahat ay tumayo bago natin wakasan sa panalangin. Sambahin natin ang Panginoon. At itong awit na to, dinedeclare natin, ibinibigay natin ang ating puso sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa iyong pagmamahal at personal na paanyaya sa bawat isa sa amin. Sa iyong salita, tinawag mo kami anak at sinabi mo, ibigay namin sa iyo ang aming puso. Panginoon, ngayon po ay lumalapit kami sa iyo, sa iyong presensya, dala ang aming buong pagkatao. Lumalapit, Panginoon, di lang sa sariling kabutihan, kundi sa iyong habag at biyaya. Sa oras na ito, Panginoong Yesus, buong pagpapakumbaba na inaabot po namin ang aming puso sa iyo. Isang pusong madalas na matigas, magulo at makasalanan. Sinusuko po namin sa iyo, Panginoon, ang pusong puno ng takot, pagmamataas at pagdududa. Linisin mo, O Diyos, at palitan ito ng pusong nagtatapat sa iyo. Panginoong Hesus, ikaw po ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Nais po namin sundin ka, hindi lang sa salita, kundi sa iyong kalooban. Salamat, Panginoon. Alam po namin na ang aming puso, ang aming buhay na isinusuko sa iyo, hindi mo ito hahatulan, kundi babaguhin, Panginoon. Hindi mo ito sisirain, kundi pagagalingin. Hindi mo ito iiwan, kundi iyong iingatan. Ituro mo, Panginoon, sa amin ang iyong daan. Tulungan mo po kaming lumakad sa iyong kalooban na may kagalakan at pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at sarili naming tagapagligtas. Lahat ng anak ng Diyos magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Dakilang Diyos na aming Ama, aming Panginoong Jesus, banal na Espiritong kumikilos sa aming mga buhay. Sa umagang ito, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo sa iyong pagsama at pagkilos. Salamat po dahil naranasan namin, Panginoon, ang iyong presensya, ang iyong pagtuturo ng iyong mga salita. Tunay nga, Panginoon, na nais mo na surrender namin ang aming puso, ang aming buong buhay sa iyo. Dahil alam po namin na ikaw lang, Panginoon, ang magpapabago nito at ito po ay makakatulong sa aming buhay upang masunod ang iyong kalooban, ang patuloy na paglingkuran ka at bigyan ka ng kapurihan. Dalayan ko rin, Panginoon, ang aking mga kapatid
na sa panibagong linggo na darating, samahan mo po sila. Ingatan mo po sila sa kanilang mga buhay. Bigyan mo ng karunungan ang mga mag-aaral at samahan, bigyan ng kasipagan, Panginoon. Ingatan mo rin, Panginoon, ang aking mga kapatid na babalik sa kanilang mga trabaho. Samahan mo po sila. Bigyan mo po sila ng karunungan. Bigyan mo po sila ng protection, Panginoon. Dalayan ko rin ang mga ama ng tahanan. Samahan mo po sila at bigyan ng kalakasan sa kanila pong mga trabaho, sa kanila pong ibang ginagawa. Ganun din sa mga ina ng tahanan na nag-aasikaso sa kanilang mga paghahanda at preparation sa kanilang mga anak at asawa. Samahan mo po at gamitin mo po ang kanilang kakayanan para sa maayos na relasyon ng kanila pong pamilya. Dinadalayan ko rin, Panginoon, ang iyong pong mga lingkod, ang iyong mga servant, Panginoon, sa iglesyang ito. Patuloy na samahan mo, patuloy na gamitin mo po sila mightily, lalo na, Panginoon, sa kanilang pagtuturo ng iyong salita sa Sunday School, sa Bible study at small group, Panginoon. Patuloy na maging tapat sila, patuloy na maglingkod sa iyo. Purihin ka, Panginoon, patuloy na ikaw ang patuloy na mag-ingat sa bawat sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, mamagitan ni Jesucristong Panginoon natin. Sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan, kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen.